Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po, ang pagpapatuloy po ng kwento ni Hilton tungkol kay Ninong Bal at sa anak ni Ninong Bal. Dear Kuya E, Hilton po ulit ito. At gaya nga ng sinabi ko ay itutuloy ko po ang aking kwento. Malaki ba? Tanong ni Jacob sa akin. Mukha. Ayaw mo ba? Minsan lang to. Wika ni Jacob. Baka kasi dumating si papa mo, mahuli tayo. Tugon ko. Wait. Inangat ni Jacob ang phone, muling tinawagan si Ninong Bal. Ni loudspeaker. Maingay ang background. Asa na po kayo papa? Anak, pasensya na at napainom ako, baka mamaya pa ako makauwi. Pasensya na. Babawi ako. Sige papa, ingat po pag-uwi. Binaba ni Jacob ang telepono sa kama at unti-unting lumapit sa akin. Kinuha ang kamay ko at inilagay doon sa hindi pa man gising na paps ay tiyak na big time. Kuya E, doon pati pantaas tinanggal na ni Jacob. At sa aking pagkakahawak, bagamat hindi pa ako gumagalaw ay nagsimula na ngang mag-standing ovation. Doon sa dibdib naglanding ang aking dila at syempre lumantak sa buong katawan. Ang ganda ng katawan ni Jacob talaga Kuya E. Ang ingay din, parang sabi nga sanay na sanay. Mana talaga sa tatay. Hanggang sa sinabi niyang bumaba na raw ako. Kuya E, naging sunod-sunuran na nga ako ng tuluyan kay Jacob. Naglaro, nag-food trip, tiningala at kitang-kita na nag-enjoy siya. Matagal akong naglaro hanggang sa sinimulan ko na ang paglantak ng todo-todo doon sa talaga nga namang malatroso. Lalong umingay si Jacob. Sinabing bilisan ko raw at hudyat na ng pag-alboroto at papalapit na pagsabog ng bulkan. Palakas ng palakas ng palakas ng palakas ang boses. Hanggang sa boom, diretso sa aking bibig. Naalala ko ang kanyang ama. Marami ring lava ang nooy bumuluwak sa akin. Grabe, ang galing mo pala, wika ni Jacob pagkatapos. Umupo pa sa kama. Sabi niya, ano masarap ba? Ano pa bang isasagot ko? Wow. I mean, oo. Kuya E, inulit ni Jacob na wag daw ako maingay sa papa niya. Napabor din naman sa akin dahil may lihing nga kami ng kanyang ama, si Ninong Bal. Kuya E, matapos noon ay kumain na kami ni Jacob. Masarap panoorin si Jacob na kumain na tila nga ba sobrang pagod dahil sa naibigay niya sa akin ng buong lakas. Sabi ko, dapat ako ang napagod, halos maubos mo ang kanin sa kaldero. Sabi naman niya, ako nagpasabog, natural, maraming nawalang katas. Nung gabi na yun Kuya E, na-testing ko ang L din ni Jacob. Pinaluhod ba naman ako doon sa kusina at parang mula sa kaninang unang lantak ko sa taas, nagpahinga lang ng sandali ang paps at muli, naglabas na naman ng maraming cream cheese. Matapos ang mabilisang ikalawang bugso na yon ay biniro pa ako ni Jacob kung pagod na raw ba ako. Kasi konting pahinga lang daw ay muli na namang babangon yon. Sabi ko, tama na muna Jacob at baka mamaya maabutan tayo ng papa mo. Saka grabe resistensya mo. Nag-robust ka no? Sabi ni Jacob, ano yung robust? Oh, di ba? Suko ka pala. Pwede ba sa susunod pumasok ako? Ang tinutukoy niya ay ang lagusa na sinabi kong pwede naman pero wag muna agad-agad ah. Sabi niya, bakit? Virgin ka ba? Sabi ko, hindi naman pero tiyak kasi na masakit-sakit yan. Aaminin ko Kuya E, tila ba mas malaki ang mushroom nung kay Jacob. Hindi ko masabi na nawarak na nga ako ng papa mo, uulitin mo pa. Nagdahilan na ako kay Jacob Kuya E na baka hinahanap na ako sa amin. Kasi naman, baka umpisa pa, hindi na nga
Baka umisa pa ay masakit na nga yung pangako. Kakatuwang bata, tila ba mapahinga lang sandali tayo na naman. Sabi niya, bakit daw hindi na lang ako dun matulog? Sabi ko, naku, hindi pwede. Gusto ko sanang sabihin na baka mamaya malaman mo pa na may something kami ng papa mo. Lalo na at lasing uuwi. Kuya E, lubhang makulit po si Ninong Bal lalo na kapag nakainom at maingay talaga siya kapag kaming dalawa na lang. Bago ako umalis, binili naman ni Jacob na ilakad ko siya sa babaeng nakita niya kanina. Sabi ko, okay, sige. Ayos din si Jacob, parang hinainan ako para lang makuha ang gusto niya. Pero seryoso, hindi ko alam noon na ganun ang mangyayari sa amin. Unang pagkikita, nalantakan ko agad. Nakuha agad ang kinalalawayan kani-kanina lang. Sabi ko, babawi ako kay Jacob dahil sa kanyang pagiging mapagbigay sa akin. Ilalakad ko talaga siya sa babaeng nagustuhan niya. At tiyak naman hindi siya hihindian. Maswerte siya kay Jacob pero ewan na lang kung mapaayaw kapag nakita na ang anak ni Totoy Mola. Sa paglalakad ko Kuya E ay napangiti ako. Sige na, malandi na akong malandi pero ang bilis-bilis ng pangyayari. Hindi nga ako naka-score o wala mang naganap sa amin sa pagitan ni Ninong Bal dahil sa dumating ang anak, siya naman pala ang experience ko ng bongga. O diba? Kinabog ko ang mga lantad na sirena sa amin na tiyak pagpapantasyahan din si Jacob. Nako, sa tipo ni Jacob papatulan din naman niya yon para sa pera kahit nga ba may kaya naman ang papa niya. Sa aking palagay, bahagi na ng trip ni Jacob yon, pabuking, kasi sinasabi niya wala naman daw mawawala sa kanya. Pero totoo naman, kapag tunay na lalaki walang isip na may mawawala sa kanya kapag inalay ang kanyang itinatagong paps sa mga sirenang nakanganga sa dagat. Nako, sa kalandian ko naisip ko pa kung paano na lang kapag nalaman ni Ninong Bal ang sa amin ni Jacob. Cool si Ninong Bal, Kuya E. Tinutokso pa nga ako pero hindi ko alam kung malaman niya na nagpalantak ang anak niya. Inisip ko habang naglalakad ay natatawa rin ako. Malamang ikagulat lang niya pero bilib ako na hindi siya magagalit. Hanggang sa pagkakataon na yon ay makaisip ako ng panibagong pantasya. Kung ano kaya na sabay kong malantakan silang dalawa. Papayag kaya si Jacob? O si Ninong Bal kaya? Hay, noong mga panahon na yon Kuya E siguro naroon ako talaga sa bahagi ng buhay ko na sobrang ako. Laman ng isip ko ang paps ni Jacob. Maraming cream cheese pero namimiss ko rin si Ninong Bal. Kinabukasan Kuya E, tinawagan ako ni Ninong Bal. Sinabi niya na magkita kami sa malamig na lugar na pinupuntahan namin dahil nga si Jacob ay nasa kanila na nung oras na tumawag siya ay sinundo raw ng isang tiyuhin at ipapasyal sa Karatig Bayan. Yun daw ang pagkakataon naming dalawa. Ako naman sa sarili ko, what? Anak kahapon, ama naman ngayon. Oops, pwede ba akong tumanggi? Naisip ko na hindi dahil sa magtataka naman bakit ako tumanggi. Never akong tumanggi kay Ninong Bal, Kuya E, noon pa lang kaya ikapagtataka talaga niya. Alam niya na kapag nagyaya siya, pasado sa amin o alam sa amin. Well, sabihin na natin na kahit papaano talaga na inaasahan sa amin ang maibibigay ko mula kay Ninong Bal na hindi nila alam halos pinagseserbisyuhan ko rin. Pero sa ibang paraan ng serbisyo. Madalas. Tunay nga Kuya E, sabi ko baka nagkatapat din kami. May kailan din na taglay si Ninong Bal. So that day naman Kuya E, kay Ninong Bal ako at nako, alam na, umulan ng apoy talaga. Hanggang sa matapos kami, humiga. Para akong babae nakahiga sa tiyan ni Ninong Bal, masakit ang likuran. Dahil pinaupo niya ako sa kanyang nagbabagang paps na hawak-hawak ko pa rin. Sabi ni Ninong Bal,
parang nasasanay na raw siya at lagi na nga raw niya akong hinahanap-hanap. Magaling pa raw kasi ako sa mga babae kaya aasawahin na lang niya ako. Sabi ko, Ninong Bal, hindi ka ba natatakot sa sasabihin ni tatay? Sabi naman ni Ninong Bal, hindi naman natin ipapaalam. Alam naman nila business lang yung nilalakad natin. Sanay na yung tao na kasama kita, Hilton, kaya walang makakahalata. Ninong ang tawag mo sa akin kaya lalong imposible na mag-isip sila sa atin. Sabi ko kay Ninong Bal, isa pa. Si Jacob sa'yo natitira, hindi rin naman pwede na hindi niya mahalata. Ikinagulat ko ang sagot ni Ninong Bal. Hilton, si Jacob lalaki yan. Kahit ikaw matitikman at matitikman mo siya. Bakit hindi? Mana sa akin yun. Nakita ko ang titig mo kay Jacob. Kung mangyari yun, wala na akong magagawa kung okay lang naman din sa kanya. Nako, kung alam mo lang Ninong Bal, sa isip-isip ko Kuya nakuha ko agad ang anak niya. Sa sobrang kataklisahan ko ay nabiro ko. Pagsabayin ko kaya kayo? Ano kayang feeling nun ano? Hindi ko lalong kinayang sinagot ni Ninong Bal. Pwede rin naman na pagsabayin mo kami. Kausapin ko si Jacob. Sabi ko Ninong Bal, biro lang. Parang hindi naman maganda yun. Sabi naman niya gusto mo kaya pwede kitang pagbigyan. Nako Kuya seryoso. Sa isip mag-ama nga sila. Kasi parang pamigay lang ang mga paps na hindi ko inaasahang kapwa kong natikman. Pero ang pagsabayin na isa lamang sa aking pantasya? Pwede nga ba Kuya Kuya sa susunod po muli ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po, Hilton. Okay, maraming salamat sa letter mo Hilton. No? Napakagandang ng mga composition ni Hilton no? Kasi alam niya kung saan niya puputulin. Ayun. So anyways, maraming salamat sa iyo. Ano nga kaya ang kahihinatnan o magkakataon ba? Papayag ba si Jacob? Gayong payag din naman yung tatay. Nako, parang sa tingin ko papayag. Okay, abangan po muli natin ang kasunod po na kwento ni Hilton. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.